Kumusta? Biyaya at kapayapaan mula sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Magandang umaga sa lahat. Ang aking pagbati sa mga tupa ni Jesus, ang aking pagbati sa mga nakakaunawa at nakakaunawa na ang banal na Biblia ay tinig ng Diyos. At gayon din sa mga taong hindi pa nakakaalam ng mga plano ng Diyos para sa kanilang buhay, ay patuloy na makikinig dahil sila ay mga tupa. At pakikilahok sa aming programa. Ngayon gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa pagtanggi sa iyong sarili at pagtitiwala sa Diyos. Maraming tao ang hindi nakakaunawa kung ano ang buhay Kristiyano sa tunay na kahulugan ng salita. Minsan sinasabi ng mga tao, "Kuya, pero nagsisimba na ako." Ngunit alam ko ang mga salmo mula sa banal na Biblia. Paminsan-minsan, naglalaan ako ng ilang sandali para magdasal. Kaya ang mga detalyeng ito ay kailangang linawin tungkol sa kung ano ang buhay Kristiyano. Ako si Apostol Michael D. Angel. Pag-usapan natin ang pagtanggi sa iyong sarili. May mga laban na mananalo ka lang kapag naiintindihan mo na hindi mo sa anumang pagkakataon lumaban ng mag-isa sa buhay. Ang sikreto ay hindi sa mahigpit na paghawak sa isang bagay, bagkus sa pagsuko ng iyong sarili sa mga kamay ng Diyos, pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon. Kung hindi, ang buhay ay nagiging napakabigat. Hindi ka tinawag upang mamuhay ng isang buhay ng pasanin, paghihirap at pagkahapo. Hindi. Ngunit tinawag ka upang lumakad sa kapayapaan, pinatnubayan ng Panginoong Jesucristo, ng Espiritu ng Diyos. Kaya tingnan natin kung ano ang itinuturo sa atin ng salita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa makatuwid, ito ay patnubay mula kay Jesus para sa mga nagsisimula ngayon o mayroon na ng pagkaunawa kung ano ang espiritual na buhay. Tingnan mo kung paano niya sinasabi. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay gustong sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang talatang ito dito ay marahil ang isa sa mga pangunahing susi na nagbubukas ng pinto sa isang malalim, matindi at makabuluhang espiritual na buhay. Siya ay nagsasalita sa mga alagad. Sa makatuwid, mayroon na silang ilang uri ng kaalaman kung ano ang buhay kasama ni Kristo. Sinabi niya, ngayon kung ikaw, pagkatapos mo akong marinig, pagkatapos mo akong makilala, pagkatapos mong malaman ang aking mga plano sa mundong ito, dahil ipinaalam niya sa mga disipulo na siya ay dadaan sa matinding pagdurusa, mamamatay at mabubuhay na maguli. Buhay na ngayon, gumagawa siya ng hamon. Gusto mo ba akong sundan? Sinabi niya sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay gustong sumunod sa akin. Kaya ito ay hindi lamang pansariling hangarin. Walang makakasunod kay Jesus maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kapag ang banal na Espiritu ay dumating sa buhay ng isang tao, binuksan ang kanilang puso, tumagos hanggang sa kaibuturan nito sa mga disenyo ng puso at pagkatapos ay magsisimula ang isang gawain. Isang kahangahangang bagay ang maaaring mangyari sa buhay ng isang tao. Pagkatapos ay sinabi niya, gusto mo bang sumunod sa akin? Kaya tingnan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano. Tingnan kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang mananampalataya. Sabi niya, first thing, deny yourself. Kaya ang pagtanggi sa sarili ay hindi tungkol sa pagtanggi sa sarili, ito ay tungkol sa pagbubukas ng espasyo sa buhay, isang puwang na matatawag na trono, na isang command center ng buhay na siyang ating puso. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong sarili kay Kristo Jesus upang si Kristo ay umunlad sa iyong buhay. Ito ay tinatawag na pagtanggi sa sarili. Kailangan mong malaman na ang Kristyanismo ay may bigat. Ang mensahe ay may bigat. Ang pagiging Kristiyano ay hindi katulad ng pamumuhay bilang isang taong
relihiyoso. Ang isang tao na pumupunta sa simbahan, minarkahan ang kanilang card, ay lilitaw sa isang espiritual na eroplano. Available siya tuwing linggo o isang beses sa isang buwan. Ito ay hindi espiritual na buhay, ito ay hindi kristyanong buhay. Kung gusto mo, sabi niya, tanggihan mo ang iyong sarili. Ang pagtanggi sa sarili ay pagtalikod sa buhay upang gawin ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi niya, pasanin mo ang iyong krus. Ano ang ibig sabihin ng pasanin ang krus, apostol? Magugulat ka sa sasabihin sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng aking mga labi. Pasanin ang krus. Ang krus ay namamatay sa ego. Lahat tayo ay may tinatawag na laman na walang silbi. Sabi nga ni Jesus, ang laman ay walang silbi. At sinabi niya na mayroon tayong sarili at ang sarili na iyon ay maaaring may kontrol sa kanyang buhay hanggang sa mismong araw na ito, ang ego. Kaya ang mga tao ay napaka-egocentric. May mga taong tumitingin sa kanilang sarili at tinitingnan ang kanilang sarili bilang Diyos. Tinitingnan ang kanilang sarili bilang ang pinakamagandang pamumulaklak ng abukado. Nakikita ang kanilang sarili bilang huling cookie sa pakete. Narinig mo na ba ang mga ekspresyong ito? May tiwala ako sa sarili ko, ako. Sa huli, kapag ang ego na ito ay nangingibabaw sa buhay, ang tao ay nagdurusa ng husto. Isang nag-iisip pa nga ang nagsabi na, ang pinakamalaking kasawian sa buhay ng isang tao ay ang pagdaan sa mundong ito nang hindi pa nakikilala si Jesus, ang espiritual na buhay, ang mga prinsipyo ng banal na Biblia, ang espiritual na mga pamantayan ng banal na Biblia. Tama ang sinabi ng nag-iisip, ito ay isang kahihiyan. Kaya ang pagpapasan sa krus ay nangangahulugan ng pagkamatay sa egocentrism. Iyon ay hindi ako. Nilinaw ito ni Paul, ngunit si Kristo na nabubuhay sa akin. Ikinuwento ko sa isang altar ng simbahan na may nagtanong sa akin, Apostol, ano ang sikreto mo sa pagiging pare-pareho mong pastor sa loob ng mahigit 46 na taon sa iisang simbahan? Ano ang sikreto? Kumuha ka ba ng anumang mga espesyal na kurso? Sir, meron kang, mahal, hayaan mo akong magpaliwanag? Namatay ako sa mundo. Namatay ako sa ego ko. Namatay ako sa mundo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya't pinalitan ko ang aking kaakuhan, ang aking mga personal na pagnanasa, ang aking mga kagustuhan, nang sabihin kong, Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban sa aking buhay. At ito ay isang krus na dapat pasanin dahil tinanggihan mo ang iyong sarili, sinabi mo muna ang Diyos, si Jesus muna, namamatay ako sa aking kaakuhan, huminto ako sa pagiging egocentric at nagsisimula akong umunlad para sa isang walang hanggang layunin, isang karera na iminungkahi sa akin. Kaya napakahalagang malaman mo na ang pagpapasan sa krus ay pagyakap din sa biyayang gumawa sa atin ng mga bagong nilalang. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso na sa pamamagitan ng biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay hindi mula sa inyong sarili, ito ay isang kaloob. Ito ay isang bihirang regalo mula sa Diyos, isang pagpapala mula sa Diyos. Kaya kapag niyakap mo ang grasya, mayroon ka ng perception na hindi na ikaw ang katulad mong tao noong nakaraan. Sinasabi ng Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Kaya ginawa tayong mga bagong nilalang ng Diyos, tayo ay pinalaya ng batas ni Moises, ng batas ng paghatol na ipinapataw ng batas sa mga tao. Tayo ay mula sa hentil, tayo ay nasa ebanghelyo ng di pagtutuli, sabi ni Pablo. Si Pedro ay isang Hudyo na nangaral ng ebanghelyo ng pagtutuli, kasama ang mga ritual nito, ang mga seremonya nito, kasama ang lahat ng bagay na bahagi ng kontekstong Judaizing. Tapos, dumating si Paulo at sinabi, tingnan mo, para sa mga na kay Kristo Jesus, walang paghatol.
Kaya't nangangahulugan ito na kapag ang isang tao ay namamahala sa kanilang buhay, sa kanilang malakas na kaakuhan, mayroon silang mga limitasyon. Ngunit kapag ang banal na espiritu ang namamahala sa kanilang buhay, kung gayon mayroong buhay sa kasaganaan. Ang kasaganaan na ito ay nararanasan lamang, nadarama lamang ng yaong mga tunay na nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, ang pagtanggi ay pagsuko ng kontrol. Ang mga tao na hinihimok ng kaakuhan ay kailangang tumanggap ng patnubay mula sa Diyos para sa buhay sa mundong ito. Si Apostol Pablo, nang sumulat sa mga taga-Filipos, ay nagsabi dito sa Kabanata 3, versikulo 3, sapagkat tayo ang pagtutuli, tayo na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at lumuluwalhati kay Kristo Jesus at hindi nagtitiwala sa laman. Isaalang-alang ang karanasan ni Apostol San Pablo. Si Paul, na pagkatapos ni Jesus ay ang pinakamaimpluwensyang at mahalagang biblikal na figura sa bagong tipan kailanman, ay nagsabi, hindi tayo maaaring magtiwala sa laman, hindi tayo maaaring maging egocentric, iniisip ako, ako nga. Aking mahal, ito ay humahantong sa wala, ito ay humahantong sa isang buhay, tulad ng sinabi ng nag-iisip ng paghihirap. Kaya, habang ipinipilit mong magkaroon ng huling salita, ang iyong ego ay pumalit at ang Diyos ay nananatiling tahimik. Ngunit kapag ikaw ay tahimik at nagsabi, Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban sa aking buhay, kung gayon ang Diyos ay nagsasalita sa iyong buhay ng may kapangyarihan at autoridad. Alam mo, maraming tao ang nagdadala ng pasanin na palaging kailangang magdesisyon, lutasin ang mga problema, kontrolin ang mga bagay. Ngunit kapag ibinibigay natin ang manibela ng ating buhay sa Panginoong Hesus, inaakay niya tayo sa mga landas na hindi kailanman matutuklasan ng ating lohika ng tao. Kaya isipin mo ito, ayaw tanggapin na nakikita ng Diyos ang kumpletong larawan ng buhay. Alam mo ngayon at nakaraan mo, pero hindi mo alam ang kinabukasan mo. Ngunit alam ng Diyos. Kaya habang nanonood kami, sa isang bahagi nakikita ng Diyos ang buong larawan ng ating buhay. Kaya ito ay tungkol sa pag-unawa na hindi lahat ng bukas na pinto, halimbawa, ay isang pagpapala. Dahil alam ng Diyos na kung minsan ang isang saradong pinto ay eksakto kung ano ang ginagawa ng Diyos upang pigilan ka na magkaroon ng isang marahas na drama mamaya. Kaya kapag isinara ng Diyos ang pinto, sabi ng salita, walang makakabukas nito dahil alam ng Diyos ang hinaharap. Kapag binuksan ng Diyos ang pinto, ito ay dahil alam niya sa kanyang soberanya at karunungan na ang mga bagay ay gagana sa pintong iyon at sa landas na iyon. Binuksan niya ang pinto at walang makapagsasara nito. Kapag nagsara siya, walang magbubukas. Kapag binuksan niya ito, walang makakasara nito. Kaya kung minsan ang tila isang hindi mula sa Diyos ay ang pinakadakilang patunay ng kanyang pagmamahal sa atin, ang pinakamalaking tagumpay, ang pinakadakilang bagay na maaari mong makuha sa buhay ay ang isuko ang iyong buhay kay Jesus, ang sabihing, Panginoong Jesus, tinatanggap kita, ipinagtatapat kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Nais ko ang iyong kalooban sa akin. Hindi ko na nais na maging makasarili, hindi ko na nais na mangibabaw sa aking buhay. Gusto kong gawin ng Diyos ang mga landas para sa aking buhay. Ito ay gagana na may pananampalataya sa Diyos. Ito ay palaging gagana. Kaya ang pinakamalaking tagumpay ay ang maghatid. Ang direksyon ng buhay ay ibinibigay sa mga hindi kailanman natalo sa laban. Gumagamit ako ng mga pananalita sa Biblia. Ang Diyos ay hindi kailanman natalo sa isang labanan. Ang Diyos ay hindi tao na siya'y magsisinungaling, ni isang anak ng tao na siya'y mangako at hindi tumupad. Ang Diyos ay hindi tao. Sabihin, ang Diyos ay hindi tao. Siya ay katulad ng kahapon, siya ay pareho ngayon, siya ay pareho magpakailanman.
Sa makatuwid, ang pagtitiwala kay Hesukristo ay nangangahulugan ng pagpapahinga sa banal na pangangalaga para sa ating buhay. Sa awit 37, ang napakahalagang awit na ito, mahal ko itong awit 37, mayroon itong mga salita na mabuti para sa kaluluwa. Pagkatapos ay sinabi ng salita ng Panginoon, italaga ang iyong paraan sa Panginoon. Magtiwala sa Kanya, maniwala. Maaring dumaan ka sa isang marahas na pagsubok sa iyong buhay ngayon, maari kang humarap sa isang malagim na medical na diagnosis, isang mapangwasak na pagbabala. Ilang beses ko nang nakita at makikita ang mga tao ay dumarating sa ating ministeryo na lumuluha, na sinasabi ng doktor na sila ay may cancer, na mayroon silang 6 na buwan upang mabuhay, na walang lunas, dahil ito ay nakakaapekto sa mismong mga ugat ng kanilang buhay. Sa wakas, nanalangin kami at nagtiwala, at makalipas ang ilang oras, lumapit ang tao at nagsabi, Apostol, nagbago ang opinyon ng doktor, ang sakit na ito na tila nakamamatay ay ginagamot. Minsan ito ay milagroso at agad na gumagaling, minsan ito ay umuunlad, ang Diyos ay may sariling oras at paraan ng paggawa. Ngunit kapag itinalaga natin ang ating paraan sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya, hindi ako nagtitiwala sa aking sarili o sa aking laman, nagtitiwala ako sa Diyos. Ang sabi ng banal na Biblia, gagawin Niya. Kaya't hindi mo kailangang unawain ang landas, kailangan mo lamang na hawakan ng mahigpit ang espiritual na kamay ng taong hindi naligaw sa buhay. Tulad ng isang bata na mahimbing na natutulog sa kandungan ng kanilang ama, halimbawa sa paglalakbay, maaari kang magpahinga ng maluwag kahit na hindi alam ang mga detalye. Ilang beses kayang umakyat ang bata? Inilalagay ng ama sa hood ng kotse at sinabing tumalon at ibinagsak ng bata ang sarili. Magtiwala ka sa iyong ama. Ginawa ko ito sa aking mga anak. Ilang beses ko nang nilaro ang mga anak ko, naghahagis ng mga bagay-bagay sa hangin at gusto nila akong gumawa ng higit pa dahil nagtiwala sila na mahuhuli ko sila. Hindi ko ito ihuhulog. Aktibo ang pangangalaga ng Diyos. Siya ay nagtatrabaho ngayon kahit na hindi ka nanonood gamit ang iyong pisikal na mga mata. Siya ay nag-oopera. Kaya ang pagtitiwala ay ang pagtitiyak na siya ang nangunguna, nauna na siya sa labanang ito, na kinakaharap mo ngayon, isang mahirap na laban, nauna na siya. Nagbubukas na siya ng mga pinto, gaya ng sabi ko, na walang makakasara. Siya ay nagsasara ng mga pinto na walang sinuman ang may kakayahang magbukas. Kaya maniwala ka dito. Nagsisimula ang masaganang buhay kapag naghari na ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Nais kong tapusin sa aklat ni Juan, Kabanata 15, versikulo 5. Ang sabi ng salita ng Panginoon, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo ay mananatili sa akin at ako sa inyo, kayo ay magbubunga ng marami. Bukod sa akin ay wala kayong magagawa. Kaya ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay tungkol sa isang koneksyon, isang link, isang pagsasama ng buhay. Ako ang baging, ikaw ang sanga. Kung kayo ay mananatili sa akin, kayo ay magbubunga ng marami, sapagkat kung wala ako ay wala kayong magagawa. Kaya tinawag ka para umasa, hindi para subukang maging makasarili. Mayroon kang masaganang buhay. At ang masaganang buhay na iyon ay magsisimula kapag kontrolado na natin ang lahat. Hindi kapag nasasakupan ng pamahalaan, ngunit nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Kapag kinikilala natin na kailangan natin siya sa bawat araw ng ating buhay. Kaya, sa halip na ganap na umasa sa Diyos, gaya ng sabi ni Paul, ang aking kasapatan ay nagmumula sa Diyos. Sinasabi mo, ako ay umaasa ng 100% sa Diyos. Pagkatapos ay magsisimula kang makita ang maganda, kahanga-hanga, malalim, matinding salita. Maluwalhati, kahanga-hanga, tinatawag na himala. Kaya naway makatanggap ka ng mga sagot ngayon na hindi mo inaasahan,
naway mapuno ang iyong puso ng napakalaking kapayapaan dahil kapag naghahari ang Diyos, maging ang mga pakikibaka ay may layunin at maging ang mga disyerto ay maging mga lugar ng probisyon. Ang pagsunod kay Jesus ay araw-araw na desisyon. Dahil ito ay higit na mahalaga, higit pa sa anumang makalupang pakinabang. Ngayon ang araw para sabihin mo, Panginoong Jesus, kontrolin mo ang aking buhay. Nagtitiwala ako sa iyong landas, naniniwala ako sa iyong soberanya. Kaya nauunawaan mo na, ang pagtanggi sa iyong sarili ay hindi nawawala. Ito ay ang pagkakaroon ng buhay na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa iyo. Maniwala ka, tanggapin mo. Angkinin mo ito sa iyong puso. Gusto mo bang sundin si Jesus? Tanggihan ang iyong sarili, pasanin ang iyong krus, at mamuhay ng matagumpay na buhay. Napakahusay. May paraan ako para makipag-usap ka sa amin. Meron kaming 2 numero ng telepono. Ang isa ay WhatsApp 99-27-41-54, narito mismo sa iyong screen. O kung kailangan mo ng panalangin, tutulungan ka ng aming mga babaeng obispo. Inihanda ng kaalaman sa Biblia at pagpapahid ng Diyos upang pagpalain ang iyong buhay. 21, 30, 17, 70, ngunit ngayon ay linggo ngayon at gusto kong iwan ka sa isang napakahalagang at malaking hamon sa iyong buhay. Maraming tao ang gumagamit ng linggo para lang makapagpahinga pagkatapos ng matinding linggo. Ngunit ang linggo ay may layunin. Tinatawag ito ng Biblia na araw ng Panginoon, ang araw ng muling pagkabuhay. Kapag inilipat namin ang lahat ng aming mga aktibidad, kabilang ang kaginhawaan ng isang kama kung saan magagawa natin ang kalooban ng Diyos, iyan na ang bahagi tungkol sa pagkakait sa sarili at pagpasan sa krus. Magkakaroon tayo ng 2 malaking pagtitipon, 2 malalaking serbisyo dito sa Cristo Vive Church. Ang aming address, ang address ng Cathedral, ay Rua Marica 320 sa Campiño Neighborhood, West Zone ng Rio de Janeiro. Gusto talaga kitang tanggapin ang hamon na ito at ang imbitasyong ito, hindi lamang mula sa isang ministro ng Ebanghelyo, kundi mula sa banal na Espiritu ng Diyos. Dahil siya ay may mga plano, siya ay may mga layunin para sa iyong buhay. Noong iniligtas ako ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa akin, sa pamamagitan ng pagkuha sa akin mula sa kamatayan, iniligtas niya ako upang ako ay maging instrumento ng kaligtasan at instrumento ng pagpapagaling. At narito ako para sa layuning ito, hinahamon kayo sa pamamagitan ng Espiritu. Hinihikayat kita na pumunta sa buhay na simbahan ni Kristo. Makakahanap ka ng isang banal na bansa, isang bayan na tunay ng Diyos, itinuro, tinuruan, may kaalaman, isang simbahan na kanyang itinayo at laban sa kung saan ang mga pintuan ng impyerno ay hindi maaaring manaig. Magkakaroon ka ng espiritual na pamilya, magkakaroon ka ng tahanan, magkakaroon ka ng pastor. Maaari mong isuko ang iyong buhay upang maging pastol, dalhin ang iyong mga anak, ang iyong pamilya, ang iyong asawa, at sama-samang simulan ang isang matagumpay na espiritual na paglalakbay na hindi magtatapos. Kahit na ang pisikal na buhay ay tumigil, ngunit hahantong sa kawalang hanggan. Hinihintay ka namin. Actually, para itama ang sarili ko, hinihintay ka ng Panginoong Jesus. Dito, in Christ Lives in the Name of the Lord, nais kong tapusin ang programa sa pamamagitan ng palaging pagpupuri sa Panginoon para sa pribilehiyo at karangalang ibinibigay niya sa akin na maging instrumento sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Nais kong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga tao ng Cristo Vive Church na sumusuporta sa aming gawain sa radyo, telebisyon, media at international na mga network. Nais kong pasalamatan ang aking koponan sa telebisyon na siya ang aking kakampi sa loob ng maraming taon. Sama-sama, dinadala namin ang salita sa iyong buhay
ang mga tao ng simbahan na nagbibigay ng suporta. Palagi akong may pasasalamat para sa dalawang Kristiyanong negosyante, sina Rodrigo Ambrosio at Fabiana Ambrosio, ang kanyang pinakamamahal na asawa mula sa Turbo Meal supermarket chain sa Villa Emil Mesquita. Kayong mga sumusunod sa akin, palagi ninyong naririnig na pinag-uusapan ko ang mga negosyanteng ito, mga taong may pananampalataya, mga taong pagkabukas palad, mga taong may espiritual na pananaw na naghahasik sa kaharian upang ang kaharian ay umunlad. Ang aking pasasalamat, Rodrigo Ambrosio at Fabiana Ambrosio. Ipinapahayag ko rin ang aking taus-pusong pasasalamat sa aking kaibigan na si Renato Villarino, sa kanyang pinakamamahal na asawang si Claudia Richer, sa kanilang pinakamamahal na mga anak na babae, at sa aming Zinzane. Palagi kong sinasabi dito, si Zinzane ay pinalaki ng Diyos at palagi siyang magiging isa ang matibay na tori ng Diyos sa mundong ito. Kaya ang aking pasasalamat, ang aking pagmamahal, ang aking alyansa sa mga negosyanteng ito na nagmamahal sa Diyos, inuuna siya at sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Ngayon, tapusin natin sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo na ngayon ang araw ng Panginoon, ang araw para sa iyo na magpasya kung ano ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging biktima. Tinawag ka ng Diyos para maging panalo. Bukod dito, sinabi ni Pablo, sa lahat ng bagay tayo ay higit pa sa mga mananakop. Ito ang aking panukala, ito ay panukala ng Diyos para sa iyong buhay, ito ay panukala ng banal na Biblia. Have a blessed and happy Sunday. Ang aking pag-ibig, aking yakap, biyaya at kapayapaan mula sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Hinihintay ka namin. Malapit nang magbago ang iyong buhay. Ang oras para sa isang himala sa iyong buhay ay ngayon. Dumating na ang oras, biyaya at kapayapaan